alam nyo, ito ipakita ko lang sa inyo yung buong sinabi ni Mariel. Maganda ko kasi itong sinabi ni Mariel liwanagin natin. Okay, oh my gosh. Oh my gosh! Ang daming haters, ang daming bashers. Hello? Bashers! Ang daming haters, ang daming bashers. Alam mo, i-clear na nga natin yan once and for all. Okay? I-clear na natin. Kwento ko sa inyo. Hindi, alam nyo kung bakit isa naiinis ang tao kay Mariel? Kasi yung pagiging, alam mo, meron tayo kasing tendency na tayo mga Pilipino meron tayong tendency na pagka mukhang sosyal, inglesera, tayo, jologs. Totoo naman, di ba? Minsan nakakairita, inglesera kang Yun yung nakikita instead na yung puso ang nakikita. The way they talk, yun ang inuhusga natin kagad yung panlabas nilang ugali. Porket, kasi alam nyo, huwag nyo naman sisihin ng isang tao na porket nag-i-English, porket medyo sosyal magsalita, kung gano'n siya lumaki, pinangalaki siya. Ang masama, yung hindi naman ganyan, pinalaki sa kanto, pagpunta sa club pa English. Pasensya na, yung tao talagang ganyan ano nga gagawin mo? Ang importante naman dyan, yung puso ba tama o mali? Pakinggan muna natin yung sinabi niya. Ano nangyari? So, nagpunta po ako sa Senate for the Eddie Garcia bill. Hindi po ako nakikipunta doon lagi because I am a full-time mom and wife. Also, online seller po ako. Okay, so I don't always go to the Senate. It's just that I was there to support the Eddie Garcia bill. At saka, alam nyo, sobra kasi ito talaga hirapan ng asawa ko yung bill na yan. Okay, so I was there to support my husband. Yan muna linawin natin. Yung iba kasi dyan, masyadong nawala na doon sa issue. Alam mo yung, kita nyo to Alam nyo ho ba na yung bill na yan, ang dami na, kasi ako mismo malapit ako dyan, sa ganyang pinaglaban nila. Alam nyo kung bakit? Tandaan ninyo, nung panahon na lumalaban yung mga manggagawa na inapi ng ABS-CBN, sinamahan ko ho yun sa Congress. Talagang inilapit po natin yon sa mga congressman. Ako, nakausap ko sila, in-interview ko ho sila. Inilapit ko sa congressman yon at dinala ko ho yun sa Senado. Inilapit ko yun sa mga ilang senador. Para, wala pa ho si Robin noon ng time na yun. Para ho ipaglaban yung karapatan ng mga cameraman. Kasi, eto baka akala nyo walang antindi ng pang-aabuso sa taping. Siyempre, ang bayaran dyan, yung araw. Arawan ng bayad dyan Pero yung araw dyan, as in, 24 oras. Wala na hong pahinga. Kaya, alam mo, ito napapansin ko. Kaya pumapangit din ang pelikula ng Pilipinas. Kaya din pumapangit yung ibang mga teleserye. Bakit minsan ganun-ganunan lang minsan? Nagkakamali-mali na. Di ba, ang dami nga nakikita mo sa TikTok niyan, yung mali-mali. Kasi, inaabuso yung mga cameraman, mga direktor. Pagod na, hindi ho nagpapahinga yan. Yung mga artista, swerte pa nga Although, nagre-reklamo rin sila. Pero at least sila, pag hindi sila nagsushoot, nandun sila sa tent, nakahiga sila. Air condition. Pero yung mga lightman, cameraman, audioman, grabe ho. As in, ang tagal ho nila dyan. At ang bayad lang sa kanila, arawan. At, eto pa matindi. Irregular pa yung mga yan. Contractual lang yan. Walang benepisyo. Pag may mangyari, kaya nga Eddie Garcia yan yung bill. Kasi nga, maraming ganyan. Walang insurance. Pagdating nga, wala mga healthcare. Wala. Kaya, yun ang focus dun kung bakit nandiyan si Mariel Dahil pinaghirapan nga ng asawa niya yan, kaya nga sinusuportahan niya. O, tuloy. Alright. Now, tumagal po yung, kasi last time, parang, nung second reading, nandun rin ako, 6 o'clock tapos na. Now, every week talaga, I have a vitamin C drip. Okay? Diyan po kayo, medyo relax lang. Kasi, inisip nyo po na glutathione yung aking ginagawa. Okay? Linagay nyo dyan, gluta. Kanina nag-live selling ako, ang daming bumibili sa akin ng gluta. Okay? So, to let you know,
para hindi kayo naniniwala sa fake news, vitamin C po yun. And matagal na namin yan ginagawa. Pandemic pa lang, ginagawa na po namin yan. Lahat kami dito, tuwing may nararamdaman, actually, never ko po intention na mang bastos. May nakita pa nga akong comment eh. Yan, pinupuna pero yung natutulog sa session at sa hearing, hindi pinupuna. Eto, busy-busy yung asawa na senador, nagtatrabaho, pinupuna, habang yung isang artista, kahit ni isang beses hindi natin nakita sa hearing o hindi mapuna-puna. Tama, mali. Humihilik pa. Or whatever, my intention was to show that no matter how busy we are, dapat prina-prioritize pa rin po natin yung paglalagay ng bitamina sa ating katawan. Okay? I had no intention whatsoever to disrespect the Senate or anything like that. Okay? It was never in my intention. Tapos, so, dali. Okay? And then, para sa akin, alam mo, honestly, in my head, I was in my husband's office. Okay? So, siguro, yun yung on my part, baka nakita ninyo na hindi maganda kasi sa utak ko talaga, I was in my husband's office. Ganun lang. 'Di ba? So, I felt na safe place yon because opisina po ng asawa ko. Yun ang aking iniisip. Okay? Pero, nag-post ako kasi nga hindi ko naman inisipan po ng masama, wala naman po akong bad intention kahit konti. So ngayon, ako naman pinost ko. Tapos ang daming nag-react. So to respect them, kasi nga parang ay, oh my gosh, meron pala mga na-offend. Okay, sige, i-delete ko. So I deleted that post, but I never ever said that I was taking Glutadrip. Was vitamin C. Okay? Bakit ba mahalaga yung Glutadrip at vitamin C na issue? Kasi yung Glutadrip, yan yung issue ng DOH na hindi basta-basta pwede magpalaki niya na wala sa clinic. Yung vitamin C na sinasabi niya na drip, which is normal ho yan, na ginagawa ho, kahit nga yung gluta, sa totoo lang, normal ho yan, kasi nga for immune. Although, nagbigay kasi ng pahayagan DOH, kaya yung iba, tulad nitong ewan ko kung abogado ba to, abogado. Itong abogado na to, binigyan ng kulay. Hulaan nyo kung sino. Hulaan nyo. Ang makay tama, may tama. Uy, nako, ayoko na. Hulaan nyo kung sino yung abogado na yon. Pero bago natin yon, ipapakita ko muna ho sa inyo yung post ni Mariel na wala siyang sinabing gluta. Ang sinabi niya po ay, Drip Anywhere is our motto. I had an appointment with, nabanggit pa yung sponsor. But I was going to be late, so I had it done in my husband's office. I never miss a drip because it really helps me in so many ways. Collagen production, whitening, energy, metabolism, immunity, and so much more. So convenient and really effective. Magaling talaga. Ayan o yun. Actually, yan sa Icon Clinic, Vibus ang tawag dyan. Nag-promote pa. Vitamins Boost ho ang tawag dyan. Okay? So, malinaw ho na hindi ho yan gluta. Kasi nga, kinulayan nung iba. Okay? Kinulayan nung iba na abogado. Sino ho? Mali. Hindi ho si Libayan. Hindi ho si Libayan. Hindi ko nakita ng comments pa si Libayan. Yung kanyang balalay. Yung kanyang panatiko. Sinasabi ng DOH. Kasi sa ngayon, ang nalalaman nila, kahit saan lang, pwede kang mapag-Glutadrip. Yan din ang hindi natin alam. Kung ano din ang ginagawa ng kinaukulan dyan, meron na pala silang impormasyon. Hindi naman kasi nila nalalaman na nag-Glutadrip yung iba. Kung hindi na sinabi ni Mariel. Siya lang yung nag-post yata,
Hindi laganap na partner before pa nag-post yan. Pero siguro sa wellness salon. Pero hindi naman sa Senado. Ay, hindi sa Senado. Oo, diba? Oo, hindi naman nila alam. Hindi naman gluta anywhere. Sa Senado pala, may glutadrip na din pala. Oo, diba? Pwede ka pala magpaano glutadrip dyan. Diyan sa baba natin, may glutadrip ba? Wala, hindi ka na dapat partner. Yan ang problema sa inyo. Puro kayo chismoso dyan, Attorney Claire Castro. Sablay ka na naman. Enrod Marcelino. Sablay ka rin. Yan ang problema ho sa inyo. Google din minsan. Hindi lang puro chismis ang pinakikinggan ninyo. Ito pa, title nyo ha. O, ayan ang title ninyo. Mariel glutadrip sa Senate. So ano? Fake news kayo. Naturingan pa kayong abogado pero hindi kayo marunong mag-research. Alam mo kaya laki ng problema ko minsan sa mga vlogger-vloggera na ano eh. Bibihira ang matinong abogadong vlogger. Buti na lang meron dyan pero eto, hindi alam nyo kung bakit. Ang problema ko sa ganito mga abogado, since araw-araw kailangan nila ng content, since araw-araw halos nandyan sila sa radyo, kailangan nilang mabilis pagdating sa news. Minsan, nakakalimutan na ho nilang mag-check. So, ayan yung thumbnail nila, sablay. Attorney Claire, baka gusto mo mag-sorry dahil sablay ka. Empatrimonyo, salamat po. Yan ang totoo eh. Isa ka pa, Rod Marcelino. Sablay ka rin. Mantakin mo, mag-comment kayo nang hindi nyo inaalam talaga. Sasabihin nyo pa, ikinabit pa nila ha. Ikinakabit pa nila dun sa DOH. Kinakabit pa nila doon. Di ba nagbanta na nga ang DOH ng ganito. Tungkol sa gluta. Tapos ganito pa ang ginagawa ni Mariel. Oh. Dapat sa kliniko. Oh. Hindi. May wellness salon tayo sa baba. Oh, ano yun? Pang pimples lang. Pag chismoso lang kayo, sana sumama na lang kay Christy Permin o kay Ogie Diaz. Oo. Na-try mo na ba? Nagkwentuhan dito. Wala ka naman pimples. In fairness, mga ka-UB, makinis si Rod. Kasi wala nang pagtutubuan niya. Wala, makinis ka talaga. Wala nang pagtutubuan. Saka, in fairness, partner, ang kulay mo kasi dito sa monitor, walang hustisya. Bakit? Ang itim mo dito, pero sa totoong buhay. Diba? Yan ang naturingang abogado. Abogado na hindi marunong mag-research. Hoy, gising! Para kang ordinaryong vlogger na may mai-content lang. Sabi nga ni Diego Latigo. Diba? Kasi nga, inuuna ang pambabatikos bago mag-Google. Madam Attorney at saka Sir Rod, libre. Libre ang Google. Siguro naman may wifi kayo dyan. Sasabihin, busta ako sa inyo, bukas sasabihin nila, Margie Sabian, salamat po. Sasabihin nila, hindi, ganun pa rin yun. Nag-vitamin C, ano pa rin sila. Hindi, ikinunik nyo na kasi. Yan ang problema dun sa ibang mga, mga reporter dyan eh. Yung bawi ng mali nila, hindi na napapakinggan ng audience nila yan. Yung unang sinabi nila, yun lang ang pinakikinggan. Yung bawi, yung correction, tsaka na hindi na pinakikinggan yan eh. Yung correction. Minsan nga, hindi na kinokorek eh. Sana nga, i-correct niya yung pagkakamali niya eh. O, di ba? Margie Sabian, Jing Corpus, salamat po. Selo, late ka. Di ba? Oy, sana, abogadong huwag ka kasing gumaya sa yapak ni Libayan eh. Kaya ka ng gaya sa yapak ni Libayan eh. For the content eh. Ano mangyayari sa inyan? Di ba? Ito. Ito naman, patungkol dito sa SMNI.
performance will start momentarily.